Hanggang October 14 na lang daw ang Windows 10 support. Marami pa sa atin ngayon ang naka-Windows 10. Ano ba dapat ang kailangan natin gawin ngayon na mawawala na yung support for Windows 10? Ano ba yung mga pwedeng mangyari kapag hindi na makaka-receive ng update yung ating operating system, specifically yung Windows 10? Tara, pag-usapan natin sa video na to. At sasabihin ko na rin sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin ngayon bago dumating yung October 14. Meron pa tayong ilang araw. So, there are reasons kung bakit marami sa atin ang nag-i-stay pa rin sa Windows 10. Tama. Ang unang rason niyan kasi hindi na kaya ng ating system yung Windows 11. Yun naman talaga yung totoo nun eh. Marami sa atin na gumagamit pa rin ng mga specs ng laptop or desktop na hindi na supported ang Windows 11. So, anong choice natin, 'di ba? E di mag-stay tayo sa Windows 10. Pangalawa, kaya tayo nag-stay sa Windows 10 hanggang ngayon, di ating gusto yung Windows 11 dahil nababagalan tayo or sabi nila may mga bugs. So, saka masanay tayo sa Windows 10 kaya nag-stay tayo sa Windows 10. Yun yung second reason ng mga nasa Windows 10. Well, in my case, ano nang gagawin ko? Kasi itong computer ko guys, low specs lang to. Ano lang to Core i7 na 3rd generation. Pero okay naman siya, kaya hindi ako nag-upgrade kasi sapat naman siya sa pangangailangan ko eh. So anong gagawin natin ngayon na hanggang October 14 na lang daw ang Windows 10, so hindi na tayo makaka-receive ng update. And technically, kapag dumating ang October 14, hindi na rin tayo makakakuha ng installer na Windows 10 which is provided sa website ng Microsoft mismo. So ano ngayon yung gagawin natin? Let's go. Number 1. Gagawin natin guys is mag-save na tayo ng kopya nitong Windows 10 installer. Gagawin natin yan for just in case magkaroon ng problema yung ating computers, kailangan natin mag-reset or mag-reformat o mag-reinstall ng operating system, meron tayong official copy ng ISO nitong ating Windows 10. Yan. Kasi after October 14, hindi na natin ito mada-download o hindi na ito magiging available sa official website nila at maaaring makakuha na lang tayo nito sa mga third-party websites which is very dangerous kasi pwedeng magkaroon na yun ng mga viruses or somewhat gano'n. So mas maganda pa rin na galing dito sa official website nila yung installer natin. So paano natin gagawin yun? So gagawin natin, kukuha tayo ng USB. So meron ako ditong USB guys. Yan. The larger capacity, the better. So, basta sumakto lang yung ISO nyo. Kung wala naman kayong USB, pwede naman yung isave yan sa hard drive ninyo o basta ma-access nyo siya kung sakaling ma-corrupt yung system ninyo. Kailangan accessible yung ISO file na yun, syempre. Kasi kung isave nyo sa computer, tapos ma-corrupt yung computer nyo, hindi nyo mabuksan, hindi nyo ma-access yung file. So, useless, diba? Kaya nga mas advisable ilagay siya sa flash drive. So, paano nga ba natin kukunin yung ISO file na installer? So, punta lang kayo sa microsoft.com tapos Windows 10. Yan. Punta kayo dito sa Create Windows 10 Installation Media. So, i-click lang natin ito guys, yung download now. Ida-download niyan yung Media Creator o Creation Tool pala, sorry. So, ito itsura niyan guys. Run nyo lang as administrator or basta run nyo lang siya. Click nyo lang yung yes. And dito guys, hintayin lang natin na mag-loading siya. So dito guys, makikita ninyo, yan. Accept nyo lang yan. At wait nyo lang ulit. Then lalabas yung option na to. What do you want to do? Upgrade this PC or create? Siyempre gagawin natin, create. Select nyo yung create installation media. And click nyo lang yung next. Dito pipili tayo ng kung anong kailangan natin. So pwede nyo gamitin yung use recommended option pero uncheck natin yan and pwede nyong i-manual yan. So, language, pwede kayo pumili, Windows 10, 64-bit, or pwede rin both, ganyan. Pero 64-bit naman kasi wala naman 32-bit na yata ngayon. Then, click nyo lang yung next. So, ngayon may option ulit tayo dito. So, ang pipiliin natin dito guys is ISO. Para ito is pwede natin ipasa, pwede natin isalin, pwede natin i-duplicate, and marami tayong pwedeng gawin pag may ISO file tayo. So, click nyo lang yung next. So, dito makikita ninyo, ito yung file name niya, Windows ISO. So, usually pinapalitan ko yan para hindi ako malito kasi marami akong operating system. Nagawa akong Windows 10, ganyan, tapos 22H2.
Yan. Parang ganon. Tapos, click nyo lang yung save. Then, after a while, magda-download yan. Siguro depende yan sa speed ng internet ninyo. Yan. O yun, 99% na sila guys. Yan. So, after that, magbe-verify yung download natin. Progress, may panibago na naman. So, wait lang natin, saglit na lang yan. Okay, just like that, makikita nyo naman na okay na siya. Malalaman nyo kung saan siya naka-download o nakalagay. Ito, see users, download, documents, and so, puntahan nyo lang yung directory na yan. Puntahan natin para makita natin kung nandun ba talaga. So, nasa documents daw siya. And ito siya guys. Yan o. Windows 10 22H2 ISO. So, meron ka na ngayong ISO file. Ang size nito guys is 4.55 gigabytes. So, okay. So, just like that, meron ka ng sariling installer. Anytime, anywhere, pwede nyo na itong gamitin. Gumamit lang kayo ng, lagay nyo lang siya sa Ventoy o kaya sa Rufus. Gawin nyo lang siyang bootable USB. So, pwede nyo na siyang i-flash ulit sa inyong system. So, hindi ko na sabihin sa inyo kung paano siya gawing bootable USB, pero I suggest i-safe keep nyo to kung pwede nyo ilipat sa ibang storage ninyo na may access kayo kahit hindi nakabukas yung PC nyo, pwede. For example, ito, gagawa ko ng kopya. Lalagay ko siya dito sa backup ko, guys. Ayan, Barracuda. Tapos, Windows File and Installers. Dito makikita ninyo yung mga OS collection ko, guys. Yan. Dami niyan. Tiny 10, Tiny 11, Windows 11, Windows ISO. So, Windows 10 Official ISO. So, pwede ko siyang ilagay dito yung kopya. Ayan. So, ganun siya kaganda, guys. Ayan, o. Lilipat ko lang siya dito sa kabila kong hard drive. Which is, yung hard drive na yun, guys, is ayun. Ayun yung hard drive na yun. So, in any case na masira yung system ko, safe yung mga file ko dito sa external hard drive ko na yan. So, yan ang kagandahan dyan, guys. O, diba? Okay, so just like that, meron na akong dalawang kopya nung Windows 10 official sa latest update niya. So, anyway, kung mayroong nangangailangan nito at hindi nyo na-download, pwede naman kayo mag-PM sa page ko. Susubukan kong ilagay ito doon, i-upload sa aking Facebook page. So, yun lang guys. Thanks for watching. Kung nakatulong yung video na to sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow pala dito sa TikTok. And kung meron kayo iba pang mga tanong about sa Windows OS or tech-related ganyan, mag-comment lang kayo sa baba. Peace out. Bye-bye.